Health Real Talk, pag-usapan natin tungkol sa baha. Ano ang mga sakit na nakukuha nito at bakit nga ba paulit-ulit tayong binabaha sa Pilipinas? Mga kababayan, mag-usap tayo. Health Real Talk muna. Tuwing may malakas na ulan, hindi na bago ang eksenang binabaha ang ating mga komunidad. Pero ang tanong, bakit nga ba paulit-ulit itong nangyayari at ano ang epekto nito sa ating kalusugan? Ano ang mga sakit na dulot ng baha? Leptospirosis. Galing ito sa ihi ng daga na nahahalo sa baha. Pwedeng magdulot ng lagnat, paninilaw, kidney failure at kahit kamatayan kung pababayaan. Diarrheal disease, cholera, typhoid, amoebiasis dahil sa maduming tubig na iniinom o nakahalo sa pagkain. Skin infections, athlete's foot, sugat na hindi gumagaling o pigsa dahil sa matagal na pagkababad sa maruming tubig. Dengue at malaria. Kapag bumaha, nag-iiwan ito ng stagnant water. Perfect breeding ground ng lamok. Respiratory infections dahil sa masikip na mga evacuation centers at kulang sa sanitation. Bakit may baha? Hindi lang dahil sa ulan o bagyo, totoo, natural factor yon. Pero malaking bahagi ay gawa ng tao. Kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, plastic, sachet, bote, styrofoam, bumabaha o bumabara sa drainage at kanal. Korupsyon, budget para sa drainage system, flood control at urban planning na uubos bago makarating sa proyekto. Overpopulation at informal settlements, maraming nakatira sa danger zones, walang tamang waste disposal. Deforestation, wala ng puno para sumipsip ng tubig, ulan, kaya diretso sa mga komunidad. At ano ang magagawa natin? Bilang individual, huwag magtapo ng basura kung saan-saan. Mag-segregate at bawasan ang paggamit ng single-use plastic. Bilang komunidad, makilahok sa clean-up drives at awareness campaigns. Bilang mamamayan, manawagan ng transparency at accountability sa flood control projects. Hindi puro photo-op lang tuwing may kalamidad. Mga kabayan, ang baha ay hindi lang problema ng panahon. Isa itong kombinasyon ng kalikasan, sistema at disiplina ng tao. Kung tunay na gusto nating maiwasan ang sakit at sakuna, kailangan nating tugunan hindi lang ang sintomas, kundi ang ugat. Kaya tandaan, ang kalusugan ay konektado sa kapaligiran. Ang kalinisan at disiplina natin ngayon, kaligtasan ng pamilya natin bukas. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.